Anyway, sa ngayon po ay hanap po tayo, kukuha tayo ng update dito po sa Manila Police District. Dahil po, alam nyo naman, noong September 21 na nagkaroon po ng kaguluhan po para sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon. Meron pong mahigit 200 na aresto ng mga pulis na sinasabing sangkot dito po sa kaliwat ka ng kaguluhan po noong po September 21, linggo sa Maynila. So para po makingi tayo ng update kung may mga nakakulong pa po ba doon, nandito po sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Major Philip Ines. Major, magandang gabi. Liza Aquino. Yes, Ms. Liza, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Buti na lang ngayong gabi, medyo kalmado. Noong September 21, naku, hindi kalmado talaga ang naging sitwasyon sa Maynila. Pero snappy salute sa MPD kasi po marami po tayong naaresto. Pero syempre ngayon po, we'd like to get updates lang, Major. Kung meron pa po bang mga nakakulong nasa kustodiya ng MPD po ngayon? Kumusta po ang investigation po natin? Liza, meron tayong na-arresto na 242 na mga individual. Kung saan nga dyan, na-inquest natin dito yung 212. Yung out of 212, 152 dyan nasa legal age at 60 naman dyan yung tinatawag nating minors. At meron tayo dyan yung tinatawag natin na car o yung children at risk. Wala talagang criminal liability yun. Kung saan dinala natin ito sa Boys Town sa Muntinlupa. Okay. Iba naman, nasa kustodiya ito ng DSWD at nag-undergo to ng fiscal diversion order. Ang nasa atin ngayon, sa kustodiya ngayon ng Manila Police District, may mga nakapag-bail na rito at meron ding na-release for further investigation. Sa ngayon, meron tayong 113 pang nasa kustodiya ng MPD. Dito yan sa headquarters natin, sa custodial facilities natin. At yung iba naman sa ibang police station natin, yung 1 to 14. Pwede po bang malaman, sir, bakit po yung iba po ay nasa ibang mga stations? Unang-una, yung custodial facilities natin dito para naman hindi magkaroon ng siksikan, dinala natin sa ibang mga police station na medyo maluwag pa yung kanilang custodial facilities. Oh, okay. Gusto ko lang pong i-double check kasi sabi niyo po na inquest na po yung nasa mahigit 200. Ano po mga kaso po ang kakarapin nila, Major? Liza, depende ito dun sa kanilang individual participation. Initially, may mga nakasuhan tayo dyan ng BP 880, yung direct assault, disobedience, physical injuries, meron din tayo dyan arson. Yung mga nabanggit natin ng mga kaso, ito naman hindi para sa lahat ito. Depende ito dun sa kanilang direct participation. Ilan po doon sa mga na-inquest natin ang arson ang kinaso ninyo? Marami rin po ba sila? Kasi ang dami po dun sa live feed noong September 21 ng mga nasa kalsada, pero hindi lahat yun ba ay kakasuhan ng arson? So ilan po ang nakasuhan ng arson, Major? Sa ngayon wala lang akong datos Miss Liza nung nakasuhan ng arson. Ang sa atin dito, yun lang yung hawak-hawak natin na-inquest na natin, na-file na natin yung kaukulang, sabi nga natin, ay pagharap natin ang kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig. At yung mga minors dito, wala na sa kustodiya namin since September 24. At yung iba naman, katulad nga yung iba, nabanggit ko kanina yung last natin na update. Meron ng 5 na nakapag-bail, tapos meron ng 34 dyan, ang na-release for further investigation. So ang natitira na lang natin ngayon, Ms. Liza, sa MPD custody, ay 113. Hinihintay na lang natin yung resolution ng piskal or pag lumabas na yan, hinihintay na lang natin yung commitment order para mailipat naman natin sa Manila City Jail. Ito po bang mga naaresto po natin, regardless kung nakapag-bail, basta po nakasuhan po natin sila, meron po ba sa kanila, Major, yung marami na pong criminal history? Meron tayo na-check nung kanina na dapat sana ma-release natin pero nalaman natin may pending warrant pa siya. Kaya yun lang. Nasa kustodiya pa rin siya ng Manila Police District. Ano po ang warrant of arrest para sa ang krimen po yun, Major? Hindi ko lang nakuha yung detalye, Ms. Liza, nabanggit lang sa akin kanina kasi pinapa-account ko yung mga na-release na sa custody namin. Yun lang ang nabanggit kanina, hindi na-release pa itong isa kasi nga na-check natin doon sa ating e-warrant na meron siyang pending case. Opo. It's good to know po, sir, at least yung mga minor de edad ay na-turn over natin sa Social Welfare Department. Tawid lang po ako sa isang issue pa po dito, yung namatay po dahil allegedly nabiktima ng ng ligaw na bala. Major, nasa na po tayo dun sa investigation ay may lead na ba tayo na tinutumbo?
Yes, tuloy-tuloy ginagawa natin pangangalap ng impormasyon, ng ebidensya. Nahirapan lang tayo, Ms. Liza, doon sa pag-check natin ng CCTV. Kasi itong mga rioters, sinira nila yung mga CCTV doon sa lugar. Kaya nahihirapan tayo makahanap para malaman natin sino ba ang nagpaputok ng baril, sino ba ang bumalil sa taong ito. At sa atin, doon tayo magbe-base. Mahalaga kasi yung mga kuha ng CCTV. Para doon pa lang makikita natin yung possible kung sino talaga yung merong kinalaman dito. Kaya lang, yung huling update natin doon sa mga investigators natin na pumupunta sa field, nakikipag-coordinate sa family, yun ang naging problema natin. No? Opo. Wala tayong makuha ang CCTV doon sa mismong harapan ng isang hotel kung saan nangyari yung insidente. Dahil nga yung mga CCTV doon, sinira nitong mga rioters na to. Opo. Pero syempre, when it comes to investigation, kahit gaano pa kaliit, kalaki ang isang krimen, we leave no stone unturned. So dito po sa investigation, malinis yung biktima in a way na wala siyang kaaway, wala siyang priors. Major, anong profile ng biktima natin? Yung individual dito, Ms. Liza, isang 35 years old na construction worker na taga-Tondo. May nakita lang tayo na isang video na nag-circulate sa social media na habang nandito ito, tumatawid dito dun sa recto, dun sa may island, sa harapan ng hotel habang nagkakagulo. Bigla itong bumagsak. Yun yung nakita natin doon sa nag-circulate na video. At dinala nga siya sa Jose Reyes Medical Center para bigyan ng paunang lunas. At after mga 2 days, namatay itong taong ito. Opo. Sinecheck din natin, kasama ba siya doon, napadaan lang siya kasi ang kiniklaim din ng pamilya, galing ito ng trabaho. Okay. Pauwi na ito. Sa atin naman, sinecheck natin lahat yan. Sana nga kung hindi sinira nitong mga rioters yung ating mga CCTV doon, sana makikita natin yung talagang nangyari para mabilis nating malaman sino yung responsable sa pagkakabalit sa taong ito. Opo. Pero wala ding lead from the family kung sino. Talagang naniniwala sila na the victim was just at the wrong place at the wrong time. So wala silang naiisip na tao na posibleng gumawa nun, walang nakakaaway itong biktima. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung coordinate natin sa family. In-encourage nga natin sila na sana mag-lodge sila ng formal complaint dito sa General Assignment Section o kaya sa Homicide Section natin. Para, sabi nga natin, makatulong din sa amin. Baka mamaya meron silang mga revelation na makatulong dito sa proseso ng pag-iimbestiga. Ang sa atin dito, ongoing ginagawa natin dito, tuloy-tuloy yung pag-update ng ating mga investigador. Ano na ba yung nangyayari doon sa pag-iimbestiga nila? At lahat ginagawa natin, sabi nga natin dyan, yung ating full disclosure kung ano na yung nangyayari at malaman natin at pabigyan natin ng justisya itong pamilya ng nasawi nating mga kababayan. Opo. May last 2 questions lang po ako, Major. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang DICT, ang CICC in particular, ang kanilang isang agency po doon? Kasi po, naglabas sila ng report na meron silang grupong binabantayan na monitor nila sa internet, sa cyberspace, na nanghihikayat talaga ng mga tao ng mga riot noong Sunday. So, nakipag-coordinate na po bang DICT para mas ma-narrow down natin sino yung mga nasa likod dito po sa nangyaring riot? Sa tingin ko, Ma'am Liza, na meron na yan. Kasi nung nakaraan pa natin sinasabi, may grupo talagang nag-i-encourage at sabi nga humimok dito sa mga kabataan para gawin yung mga ganung bagay. Sa ngayon, wala lang akong hawak-hawak pang impormasyon, pero alam ko tuloy-tuloy na yung ginagawa dyan yung ating mga taga-anti-cybercrime unit at iba pa nating mga kahalintulad na mga unit na makakatulong para mas mabilis no? Sabi nga natin, identify natin sino ba itong mga naghihikayat online. Oo. Kasi sabi nga natin, may mga binabanggit tayo doon. Kaya lang, ayoko naman na magsablita agad ako nang wala pa akong hawak na any report. Ang sa akin dito, ang alam ko lang, ongoing na yung paghahanap dito at nagkakaroon na ng in-depth investigation. Ayun po. Naku, makikibalita po kami sa mga darating na araw kasi kung ibabangga natin ng findings si DICT at saka findings ninyo, malalaman natin as soon as possible kung sino mga nasa likod nito pong riot na ito. Ay, ang mga may-ari po ba ng motel ay formally nag-file na rin ng kanilang complaint? So, alam ko, Ma'am Liza, na kapag pumunta na yun doon at nakuha na ng statement ng ating mga investigador. At sinecheck na natin kung ano na yung development. Pero sa pagkakalam ko,
nung nakaraang araw, kinukunan na nila ng statement ito. Ayun, ako'y makikibalita po kami sa mga darating pa pong araw. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ines. Yes, Ma'am Liza, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay natin ang mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan. Tangalan ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa dekalidad na serbisyo para sa Manileño. Isang kalmado sa ito. Ayun po, maraming salamat po. Yan po si Police Major Philipines, ang tagapagsalita po at hepe ng Public Information Office ng Manila Police District. Naku, ito na.